Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sound check lang po, dinig po ba? Okay, comment naman po. Amen po. So, pagpalang umaga po muli sa bawat isa. Ako po si Brother Bong ng DFC Ajman, UAE, sa pamumuno po ni Pastor Raymond Viudes. Narito po tayo muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po muna umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung anumang mangyari. Sa lahat ng bagay mga kapatid, in all seasons of life, sabihin natin ito sa Panginoon na kahit anong mangyari, maglilingkod tayo sa Kanya, at kahit anong mangyari, susunod tayo at pupurihin natin siya. Amen po. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Anumang mangyari, maglilingkod sa'yo. Anumang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Anumang mangyari, nais nyo'y gagawin, aking Panginoon. Anumang mangyari, lilingkod sa yes Lord, hallelujah. Anumang mangyari, susunod sa inyo. Pupurihin, laging sasambahin. Anumang mangyari, nais nyo'y gagawin, aking Panginoon. Sa uling pagkakataon po, anumang mangyari, maglilingkod sa'yo. Anumang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Anumang mangyari, nais nyo'y gagawin, aking Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Anumang mangyari, Panginoon, anumang mangyari, O Diyos, kami sasamba sa inyo. Kami maglilingkod sa inyo, O Diyos, at papupurihan namin kayo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Glory to you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. 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 Panginoon, salamat po sa umagang ipinagkaloob muli sa amin ng Panginoon upang makapag-aral, O Diyos, ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Itago niyo po ako sa inyong likuran at lahat lang po ng aking masasambit ay magmumula lamang sa iyo. Tunay, Panginoon, na apart from you, wala po akong magagawa. Kaya hinahangad ko po na samahan niyo po ako at ang inyong banal na Espiritu. Hallelujah. Bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng kaunawaan at knowledge and wisdom, O Lord, nang sa gayon ay maintindihan namin at makuha namin ang inyong mensahe sa araw na ito. At madala po namin ito sa aming buong araw, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kayo lamang po ang maitaas, ang inyong mga salita ang maihayag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Pagpalang umaga po muli sa bawat isa. Ako po si Brother Bong po ng DFC Ajman, sa pangunguna po ni Pastor Raymond Viudes.
So tayo po yung mag-uumpisa na po sa ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay is entitled Being Grateful in Everything. Being grateful in everything. Pag sinabi po nating everything sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong mga bagay nating nararanasan. Amen po. Itinuturo po sa atin ng Bible ang tungkol po sa kapangyarihan ng pasasalamat. Ang isang saloobin ng pasasalamat sa Diyos ay pupunuin tayo sa pag-asa at kagalakan. Ang mga talatang ating pag-aaralan po sa umagang ito na nasa Bible po ay tungkol po sa pasasalamat, at ito po ay tutulong sa atin na tumuon sa mga pagpapala ng Diyos at sa paghahanap ng mga pagpapala na iyon para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Kilala po natin sa Apostol Pablo sa pagsusulat po ng mga kasulatan tungkol po sa pagiging mapagpasalamat. Amen po. So kung ituon po natin yung ating sarili sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians 5:16-18 po. Sabi po sa NIV version, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Sabi po sa ASND version naman po, "Lagi kayong magalak, laging manalangin at mapagpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus." Kung makikita po natin dito, may tatlong factors po na sinabi dito. Rejoice always, or magalak tayong lagi. Pray continually, o laging manalangin. At ang pangatlo po ay magpasalamat tayo sa anumang pong mangyayari, or give thanks in all circumstances. Sa ating pong pag-aaral ngayon mga kapatid, bibigyan po nating diin yung pangatlo. Yung magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Bakit daw po? Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Kung makikita po natin sa Pilipos, dito po makikita natin yung sinabi po ni Apostol Pablo. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? "Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo." Dito po mismo si Apostol Pablo ang nagsabi nito. Dahil po dito po sa tagpong ito, meron pong mga katulong si Apostol Pablo sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Dito po makikita rin po na ipinakita rin po ni Apostol Pablo na ang sabi niya po ay, kung titingnan po natin sa verse 8, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat na natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay kapayapaan. Kung makikita naman po natin sa Roma 5:3-5, dito po makikita po natin dito yung dalawang factors na binanggit natin kanina, yung laging magalak at yung mapagpasalamat sa anong sitwasyon. Kung makikita po natin, Romans 5:3-5, "At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, dahil natuto tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao, at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos." Sa 5 po, "At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal
sa pamamagitan ng banal na Espiritu na na ibinigay niya sa atin. Dito rin po, makikita rin po natin to sa Santiago 1, chapter 1, verse 2 to 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Makikita po natin sa dalawang talata na ating binasa na yung kagalakan po, lagi pong sinasabi, lagi pong paulit-ulit po yung rejoice. Sa Romans, tsaka sa James 1-4, sinasabi pong rejoice. Pero rejoice in what daw po? Kapag dumaranas po tayo ng mga paghihirap o yung sitwasyon na hindi maganda. So makikita po natin dito yung pangatlong factor na sinabi natin kanina, which is yung mapagpasalamat sa kahit anong sitwasyon. Dito po makikita na ano po ba yung promise ng Panginoon kapag tayo po ay dumaranas ng mga kapag tayo po ay mapagpasalamat sa anong sitwasyon. Sabi po sa Romans, di ba po, ang sabi po, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya. At sa Santiago po, ang sabi po ay, Kaya tiisin ninyo ang pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Kung makikita po natin sa Efeso 5:20, sabi po sa Efeso 5:20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama at sa lahat ng bagay bilang mananampalataya na ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pagpapasalamat sa Panginoon, ang pagkakaroon po ng gratitude sa ginawa po ng Diyos Ama at ng Panginoon sa atin, ay sinabi rin po dito sa Efeso ni Apostol Pablo na kailangan po natin itong lagi po tayong mapagpasalamat. Sa 3:17, Colossians 3:17, at sabi, at anuman ang ginagawa niyo sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoon at mapagpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Mga kapatid, yung tatlong factors po kasi na yun, makikita po natin sa normal po na tao. Human nature says na kapag if we rejoice, nagagalak po tayo kapag ang sitwasyon ay maganda. At sad to say, kapag maganda ang sitwasyon, kadalasan po, ang mga tao po ay hindi nananalangin or nakakalimutan ng manalangin. Ganon din naman po kapag ang tao naman po ay laging nananalangin, ibig sabihin po masama po ang sitwasyon. So hindi po siya nagagalak. So dito po sa ating binasang talata, ang laging sinasabi dito ay magalak tayo sa kahit anong sitwasyon. Hindi lamang po sa good times, kundi sa bad times din po. Kailangan po nating magalak sa kahit anong sitwasyon. Mga kapatid, meron po tayong sinasabing seasons of life. Kung makikita po natin sa Colossians, sa mga ngaral 3, 1 hanggang 15, o sa mga sumusunod, makikita po natin dito, there's a proper timing for everything. Amen po. Meron pong, sabi po sa 1, ang may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Sa 2 po, may oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan, may oras ng pagtanim at may oras ng pag-ani, may oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling, may oras ng pagsira at may oras ng pagpapatay, and so on. Pero makikita po natin dito sa verse 15, ang sabi po dito sa mga ngaral 3 verse 15,
ang mga nangyari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Yun po, sad to say po, karamihan po sa atin, although alam natin kung ano yung naging result ng pagkakamali ng mga ninuno natin, ng mga tatay natin, mga lola natin. Pero going back po doon po sa nangyari sa pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, ang dami pong pangyayari noon na there is a shortcomings na hindi maganda po yung ending. Pero ang nangyayari po sa panahon ngayon ay nauulit lamang po ito. Ano po bang sabi dati, do not commit adultery? Nangyayari pa rin po ngayon. So, ibig sabihin po, nagpaulit-ulit po lahat, cycle po lahat yung nangyayari. May ups, may downs, meron pong maganda at hindi maganda. Kaya nga po, sabi ko po kanina, meron po tayong 4 seasons. Yung winter, spring, summer, at fall. Pero itong apat po na seasons na ito ay meron po siyang corresponding parang significance po sa Christian life. Ano po kaya ito? Sa panahon po ng taglamig or sa winter, it symbolizes kalungkutan, dalamhati, yung karamdaman. So down po tayo nito. Sa spring naman po, pag-asa, bagong simula at bagong pagkakataon. Sa panahon po ng summer, mga palatandaan ng paglaki, pangangailangan para sa proteksyon, isang kasaganahan, abundance of distraction. Sa panahon ng taglagas o ng fall, mga tagumpay at achievements at kabiguan din po. So meron po siyang seasons of life. At meron pa nga po akong nabasa na meron daw po pala tayong 6 spiritual seasons of life. Ito po ay the dry season, the waiting season, the grinding season, the testing season, the trial season, and the spiritual warfare season, and the happy season. Ito po yung spiritual seasons of life for a Christian. Una po, dry season. Number 2, the waiting season. Number 3, the grinding season. Number 4, the testing season. Testing and trial season. Pagkatapos po, the spiritual warfare season. At of course po, yung happy season. Makikita po natin mga kapatid na ang tatlong factors na sinabi ko po kanina differs from yung sa panahon natin, kung ano po yung mararamdaman natin sa mga oras na ito. Hindi po siya pare-parehas. Kadalasan po kasi o minsan kalaunan sa huli, kailangan nating makita ang ating kasalukuyang panahon bilang isang panahon ng paglipat na may bagong panahon, ng pag-aayos upang masundan ito sa lalong madaling panahon. Ano man ang oras para sa atin mga kapatid, itinakda po ito ng Diyos sa kanyang mabubuting dahilan para sa atin. Yung mga panahon po na yon ay hindi po para sa ibang tao upang mabuhay. Mamuhay sa panahong ito ng ating buhay at sa bawat pagbagsak at daloy po ng pagmamayari at daloy ng ari-arian po natin para po sa ating sarili. Para sa mga minamahal natin, sa ating mga minamahal, makakatiyak na anuman ang panahon na makikita natin sa ating sarili, ito ay oras na. Mga kapatid, everything po kasi talaga ay alam ng Diyos. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Ayon po ito sa mga ngaral 3:14. Alam ko ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman, sabi po. At wala tayong maaaring idagdag o ibawas. Ang dapat lang po natin gawin ay magalak sa Panginoon sa kahit anong
kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon natin, kahit anong seasons tayo. Kailangan po nating hindi tayo yung tipong babagsak tayo. Babagsak tayo, of course. Babagsak tayo, pero hindi tayo, pwede tayong tumambay, pero hindi tayo pwedeng mamuhay ng pabagsak-bagsak. Masasabi po natin tayo ay bumabagsak kasi po hindi po tayo nagagalak. Ang kagalakan po natin ay wala po sa Panginoon. Ang mga tao po kasi na ang kagalakan ay wala sa Panginoon, kapag po ito'y bumagsak, kapag po maling sitwasyon na po, babagsak po talaga at hindi po siya magagalak. To the point, mga kapatid, to the point na hindi na siya mananalangin. Madalas po mga kapatid, ang Panginoon po ay sinisisi natin sa mga hindi magagandang nangyayari. Pero hindi natin alam na tayo inihahanda lamang ng Panginoon. God's plan is the best plan for everyone, mga kapatid. Kaya ang sabi po kanina, magpakatatag. Magalak tayo sa anong sitwasyon. Dahil tayo ay madidevelop yung pagtitiis natin. Yung iba po kasi, ang sad to say, instead na kumapit palalo sa Panginoon habang nakakaranas ng hindi maganda, ang nangyayari po ay hindi na nga po nagagalak sa nangyayari, nakakalimot pa po sa Panginoon, at worse, ibiniblame pa sa Panginoon ang mga nangyayari. Kaya po sa araw po na ito, mga kapatid, when we give thanks to God in prayer, kahit po mahirap, we are promised comfort and provisions for our needs. Amen po? Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, kahit po mahirap na po yung sitwasyon, kahit hindi na po pabor sa atin yung sitwasyon, ang Panginoon po ay may promise pa rin po sa atin. Ano po ang promise ng Panginoon? Kaginhawaan at He will provide. Provision po. Kaya po tayo mga Kristiyano, bilang isang Kristiyano, dapat po tayong magalak sa kung ano man po yung nararanasan natin, both good and bad. Tandaan po natin mga kapatid, yung tatlong bagay po, yung tatlong factor na rejoice always, so magalak tayo. Number 2, yung laging manalangin. At number 3 ay yung magpasalamat sa anumang bagay. Tandaan po natin na itong tatlong ito, it has to go together. Hindi mo siya pwedeng bawasan o dagdagan tulad po ng nabasa natin kanina. Bakit po? Kapag po tinanggal nyo po yung kagalakan, ibig sabihin po, masama ang sitwasyon natin at lagi tayong nananalangin. So, ibig sabihin po, kulang po ng kagalakan. Minsan naman po, kapag tayo ay nagiging okay sa buhay, ang nangyayari po ay nawawala po yung laging manalangin. Dahil po, you are rejoicing because of your, yung magagandang mga bagay na nangyayari, pabor sa atin. So, minsan po, ito po ang tendency. Nawawala po tayo sa prayer life natin. At kung masama naman po yung sitwasyon, lumalakas yung prayer life natin at hindi naman tayo nagagalak sa mga nangyayari. Kaya ay sa umaga pong ito, hinahamon ko po ang bawat isa na sa lahat po ng sitwasyon, lahat ng sitwasyon ng buhay natin, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. At rest assured mga kapatid, dapat tayong magalak sa Panginoon. Kapag tayo po ay nahihirapan, kapag tayo po ay may mga problema, kapag tayo po ay alam natin na there's no way out para sa atin, tandaan po natin, everything is possible sa Panginoon. Kailangan lang po nating manalangin ng manalangin. Kaya nga po meron pong ibang mga kapatiran, ang prayer po ng iba ay, Lord, gusto ko pong lagi kayong maranasan. Lord, gusto ko po kayong laging makasama
kasi nagagalak po ako sa inyo sa kahit anong sitwasyon, kahit po ako'y nalulugmok na ngayon, upang makalapit sa inyo at mabigyan niyo po ako ng kagalakan sa aking puso. Bigyan niyo pa po ako ng maraming problema. Bigyan niyo pa po ako ng mga hindi magagandang sitwasyon. Kasi with that, mga kapatid, kung tutuusin po, ang bad situations at yung mga hindi magagandang mga circumstances sa buhay, yun po yung nagpapalakas sa atin dahil bakit po tayo po ay lumalapit sa Panginoon always, at rest assured that surely binibigyan tayo ng kagalakan na nagmumula sa Diyos. Amen po. Yung seasons po kasi, mabuti man o masama, ay ito po yung ups and downs natin, mga kapatid. Ito po yung paraan para makuha ng Diyos ang ating mga puso at ang ating pananampalataya. Bakit po? If you are down, you pray. You pray harder, you pray harder, you pray harder kapag ito po ay mabigat na mabigat na mabigat. At ano po ang binibigay ng Panginoon? Kapayapaan, kagalakan sa Kanya. Patuloy po tayong lumakad sa Panginoon, patuloy po tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa, patuloy po tayong magbasa at magbulay-bulay ng Kanyang mga salita, at lagi po nating kausapin ng ating Diyos araw-araw, kahit anong sitwasyon, mga kapatid. Sabihin po natin tayo po ay may trabaho, nagtatrabaho po tayo. Siyempre po hindi po tayo laging pwedeng manalangin ng manalangin. Mga kapatid, it doesn't mean na tayo ay kailangan nating ihinto ang trabaho natin. Ang kailangan lang po natin gawin ay i-check natin, mga kapatid, kung sino yung nasa isip natin. I-check natin kung sino yung nasa puso natin. At tayo po ay mabibigyan ng kagalakan ng Panginoon sa mga times na hindi po natin alam ang gagawin. Amen po. Makikita rin po natin kasi sa tulad po ng sabi po sa Salmo 1, 2-3. Dito na po ako magwawakas. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Ang katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Amen po. I pray to God na sa Panginoong Jesus na tayo po ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. So purihin ang Panginoon, purihin po ang Diyos sa bawat isa. Tayo po muna yumuko manalangin muli. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa mga pagsubok na binibigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga sitwasyong beneficial sa amin at hindi. Salamat, O Diyos, at kami pinatatatag ninyo. Kami po ay tinuturuan niyo, Panginoong, magtiis, O Diyos, sa kahit anong mangyari sa buhay po na. At alam po namin na hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Hallelujah, hallelujah. Bigyan niyo po kami ng urge, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng uhaw, Panginoon, na lagi po kayong makausap, O Diyos. Na lagi pong lumapit sa inyo, O Diyos. Ito man po ay kami man po ay nakakaranas ng kaginhawaan o hindi, O Diyos. Patuloy kaming lalapit sa inyo, O God. Patuloy niyo rin po kami, Panginoon, at alam namin, O Diyos, na sa paglapit namin sa inyo, sa kahit anong sitwasyon ng buhay, kung nasaan kami, O Diyos, alam namin, Panginoon, na ang kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon, surpasses all struggles, trials naming nararanasan. Dahil ang kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay hindi po talaga ito mapapalitan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa mga nakiisa po sa pag-aaral na ito.
ito man po ay sa Facebook at yung mga manunood pa po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po ang bawat isa. Sa araw po na ito, Panginoon, sa aming pag-start po ng aming araw, tunay, O Diyos, na kami samahan ninyo, proteksyonan ninyo sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Nawa, O Diyos, sa buong araw na ito, mabigyan po namin kayo ng respeto at tunay, O Diyos, na yung buhay po namin ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Tulungan niyo kami sa aming mga struggle sa buhay. Tulungan niyo po kami na makasunod lalo sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagpalain ang inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa patanging pangalan ng Panginoong Jesus at ng banal na Espiritu. Amen at amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. To God be all the glory po at samahan po tayo ng Panginoon sa araw po na ito. God bless po sa bawat isa.